Okay, isa po sa makikita po natin na ipinapakita ng Bible sa atin ay ang provision. Pag sinabi mong provision, ito po yung pro means from afar, no? Tapos from afar, tapos vision. Ibig sabihin, from afar, nakita mo na kung ano yung mangyayari. Provision. Diba? So, alimbawa, hindi natin alam what will happen tomorrow. Pero si Jesus, He already knows everything. Iba yung anggulo natin bilang mga nilalang doon sa tingin niya bilang manlalalang o bilang Diyos na lumalang sa atin. Alam niya ang gagawin niya. Provided na po niya ang lahat. As you can remember the story of Abraham, he was being asked by the Lord to offer his only son, Isaac. Which during that time, I think Isaac was 12 or 13. At ito naman pong si Abraham, sunurin sa Panginoon. So, pero I believe po, mabigat po sa kanyang kalooban ito sapagkat si Isaac ay ang tagal nilang inantayan Pero ito pinapa-offer ng Diyos sa kanya at siya naman po ay sumunod sa Panginoon. But it's not his obedience na makikita po natin dito. Dahil nung pumanik po sila doon sa bundok, when he was about to offer his only son, inawat siya ng isang angel. Sabi, huwag mo sasaktan ng anak mo sapagkat nag-provide ang Diyos ng lamb. Ayun, natrap siya. Natrap ang lamb doon. Nakita po ninyo ito. Natrap ang lamb. At yun ang kanilang inoffer. It's a picture of Jesus Christ. Jesus Christ is the real, the true Lamb of God who takes away the sins of the whole world. Sin of the world, ibig sabihin, sin nature, aalisin niya kung tatanggapin siya ng tao. Alam niyo po ba ang tupa, pag pinapatay, umiiyak lang po yan. Wala kang maririnig na sound. Napakaamo. Okay? Ito po ay, yes, kinakatay mo na naiyak lang siya. Yun lang. So, it's the picture of the true Lamb of God, the Lord Jesus Christ Himself. Okay, so napakaganda pong makita natin na ang Panginoon ay nagpro-provide sa bawat mga anak niya. Jesus Christ is the best picture of provision. Amen? So, makikita po natin sa Genesis chapter 3 nang magkasala ang mga tao, ba't Adan, siyempre ang ating unang mga magulang, alam naman natin na may pangako agad sa Genesis chapter 3 na tagapagligtas. Alam natin si Kristo yon, si Lord Jesus Christ yon. At natupad na po niya ito, tetelestai, naganap na it is finished. At whoever will believe in Him will not perish but will have eternal life. Yan ang pangako ng John 3:16. Maganda rin po yung John 3:17. Hindi pumarito ang anak ng Diyos upang hatulan ng sanlibutan. Bagkus ito iligtas. Yung iligtas, to save. Parang kahawig yan ng salitang provision. Kasi tignan po ninyo, isang testimony ng isang kapatid natin sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang akala nila hindi sila kakain that day dahil alam po ninyo, may mga kapatid din po tayong tinatawag na kapuspalad. At mahal natin sila. At talagang minsan hindi mo mapaliwanag bakit ganon. Pero alam lang nila, we believe in Jesus, we trust in Him that He will never allow us to suffer, na hindi kami makakain. I know magpro-provide siya. During that time kasi talagang yung ekonomiya masyadong matindi. So ang nangyari, may kumatok na lang sa kanilang mistulang angel, nagbigay ng mga pangailangan po nila. Okay? At right after that, nagtuloy-tuloy na sapagkat during that time, sabi niya, nakakilala sila sa turo ng grace. At after that, tuloy-tuloy na po talaga. At until makilala mo yung biyaya. Provision is grace. Akalain niyo wala kang ginawa, biglang kakatok yung mga pinadala ng Panginoon. Mistulang mga anghel, mga angels to give you something. Diba? Para ikaw ay ma-feed na inaakala mo, uy, parang walang mangyayari. Ako po, personally po, kami po 2 years ago, just 2 years back, 2022 po, I'm not saying na meron kaming financial crisis, hindi naman po, pero nandun po kami sa point na kailangan tipirin. Alam po ba ninyo, kailangan ganito, kailangan ganyan.
Pero binago lahat ng Panginoong Jesus yan noong 2023 at lalong gumanda ng 2024. Okay, dahil gumanda naman po yung takbo ng mga trabaho namin, no? Yung mga job namin. So, alam nyo, simple lang, just look unto Jesus. Look to Jesus. Hindi yung kakayanan mo, huwag kang titingin sa kakayanan mo. Kasi pag tumingin ka sa kakayanan mo, hindi na po, parang wala na siyang kaakibat na provision. Tignan po ninyo ha, si Abraham, inutusan nga ng Diyos. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo, papaliwanag ko. To offer his only son, Isaac, right? Pero, nung kanya na pong sasaksakin to, inawat siya. Ibig sabihin, huwag mong sasaksakin. Huwag yang gawa mo. Hindi gawa. Yung pagsaksak niya, pagsunod niya, ay hindi yung pagsunod mo. Inawat nga. Kundi yun yung natrap na lamb, yun ang i-offer mo. Si Jesus pa rin. Di ba? Nakuha niyo gusto ko sabihin? Kaya, everything, grace talaga. Yung provision, pwede mo siyang iakibat o idikit sa grace. You cannot make dikit the word provision sa law o yung own doing mo. Sapagkat napakalayo sa tinuturo ng Scripture yan. Si Jesus, nandoon na siya eh. Natrap siya roon eh. Siya yung pinapakita roon na lamb. Siya yung picture noon. Amen? Oh. Pero kung isipin mo to, kung sinaksak ni Abraham yung kanyang anak, natuloy niyang sinakripisyo yun, di gawa ni Abraham ang lalabas na bida. Pero hindi eh. When he was about to do that to his son, papatayin niya na yung anak niya dahil nga utos ng Diyos, makikita rin natin dito na yung law, ang law, bakit nga ba ibinigay ang law kay Moses? Why? Para ipakita sa tao kung gaano tayo kamakasalanan. Kumbaga parang salamin, haharap ka sa salamin, di ba? Then sa salamin na yan, nakikita mo lang. Pero hindi yun yung substance. Ang substance, yung mismong nakaharap, ikaw. Ganun po yan. Ang law, para lang po siyang anino. Pero ang katuparan po niyan, yung substance niyan, si Jesus po talaga. Siya yung nag-fulfill ng law. Hindi po pwedeng i-fulfill ng tao ang law sapagkat ang mga tao ay napakahina. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya yung mga nagsasabi na ay nanghahawak sila sa kanilang mga sariling gawa, yan po yung mga talagang maiiwan sa rapture. Kasi talagang ang daming revelation ng grace. Tumingin ka lang po sa Old Testament, talagang grace po talaga. Pag nagtiwala ka sa grace, maniwala po kayo, mararapture kayo. Sapagkat it's not about you o yung pwede mong gawin. Bagkus, doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Yun ang panalo. It is finished, tetelestai. Try to look at the big picture. The Lord Jesus hanging on the cross from 9 a.m. to 3 p.m. Then, He shouted, "It is finished." Tetelestai. Alam niyo po bang yun, ayon sa mga Bible scholars, yung tetelestai ang pinakamalakas na sigaw niya. Although malapit na siya mag-expire, malapit siya mamatay, pero isinigaw niya all the more para ipakita, tapos na ang batas, tapos na ang pwede mong gawin para ma-please mo ang Diyos. No, hindi na. Lalapit ka lang sa Kanya. Parang yun nangyari sa mga Israelites nung natuka sila ng mga ahas. Nagbili ng Diyos kay Moises. Okay, gumawa ka lang ng bronze na snake. Ilagay mo sa isang kahoy. Yung kahoy sinisimbolo ng krus. Patignan mo lang sa mga tao. Ang titingin doon na may pananampalataya, gagaling. Di ba? Pero po yun. Sino man titingin kay Kristo na may pananampalataya at maniniwala na siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba ay maliligtas. Therefore, Jesus is the only Savior. Therefore, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one coming to the Father but by Him alone. Kaya yan pong lamb na na-trap doon sa scene o doon sa eksena na kung saan papatayin na ni Abraham si Isaac. Biglang nag-appear ang lamb. He's the provision para maisakatuparan ng grace. Siya mismo ang grace. Yung lamb ang grace para hindi matupad na makapagmalaki si Abraham. Kasi pag pinatay niya si Isaac, pwede siya magmalaki. Tignan mo, Lord, sumunod ako sa iyo, pinatay ko yung anak ko. O, di ba? Hindi ganoon. Dahil nag-provide ang Diyos ng lamb para yung lamb ang bida. Grace ang bida. Si Jesus ang bida. So I hope natututo po tayo bawat araw
seeing Jesus na siya lang ang grace. Wala nang iba. Bye-bye.